Mayroon nga akong guyabano dito, kaya naman ginawa kong chips ito. Hello mga bishi! Sinabihan nga ako ni Ninang na puputulin na nga daw niya yung puno ng guyabano dito sa tabi ng bahay nila. Lagi daw kasing nasisira yung bunga nito at hindi na nga natutuloy sa paghinog. Hindi naman daw kasi niya napapakinabangan kaya puputulin na lang. Sa naman tuluyang masayang, hiningi ko na nga lang yung bunga nito. Tingnan nyo mga bishi, oh, may sira siya. Hilaw pa lang ito pero may sira na. Kaya naman pag nahinog, hindi na talaga siya makakain dahil bulok na. Saktong-sakto nga ang guyabano na ito para doon sa gagawin kong chips. Para naman maiba yung aming merienda, itong guyabano nga ay gagawin kong chips. Paggawa nga nito, ang kailangan nga natin ay yung hilaw na guyabano. Marami na nga akong nasubukan na yung mga prutas at gulay na hilaw ay ginagawa ko ngang fries. Nariyang gumawa ko ng papaya fries, kamote fries, banana fries. Ngayon naman para maiba nga, ito namang guyabano chips. Gayatin nga lang natin yung ating guyabano. Kahit anong shapes ay pwedeng-pwede. Triangle, square, o pahaba. Bahala kayo mga bishi. Basta ang kailangan natin ay maninipis lang na gayat. Kapag nga nagayat na natin siya, ang kailangan naman natin gawin ay tanggalin yung pinakabalat nung ating guyabano. Habang nagbabalat at naggagayat nga ako dito, paki-comment naman kung taga saan ka para naman malaman ko kung saan na nga ba umabot itong aking video. Huwag mo na nga din kalimutan na i-like at i-share ito. Kaysa nga bumili tayo ng mga french fries sa merkado, eto na nga lang ang gawin natin. Masustansya na, mabubusog ka talaga. Hindi naman siguro lingid sa ating kaalaman na ang guyabano ay maraming benepisyo sa ating kalusugan. Kaya para sa akin, mas magandang ganito ang gawin sa mga prutas at gulay para naman maging kakaiba at makakain nga tayo ng masustansya. Tapos nga nating balatan at gayatin yung ating guyabano, atin naman tong hugasan. Ipatigis nga lang natin ito ng saglit pagkatapos gumawa nga tayo ng pinakang coating ng ating chips. Ang kailangan nga lang natin dito ay 2 cups na harina, 1 cup na cornstarch at para naman sa pampalasa, lagyan nga natin ito ng paminta, asin at gano'n na rin ng konting magic sarap. Like konti lang naman. Pagkatapos haluin nga natin itong mabuti at saka ilagay na natin yung ating pinatigis na guyabano. Coat nga lang natin ito ng paisa-isa hanggang sa makita natin na lahat ng ating guyabano ay mayroon ng harina. Pero mga bishi, pwede din naman na hindi nyo na ito gawin. Diretso nyo na nga lang siya ng prito, pero para sa akin kasi, gusto ko mayroon pa siyang kakaibang lasa. Kaya naman nilagyan ko pa rin siya ng harina saka ng cornstarch. Pero pwede din naman kasi na wag nyo nang ganituhin. Yung diretsuhin nyo na nga lang ng prito, katulad dun sa ginawa ko dati na papaya fries. At nga lang natin to ng ilang minuto para naman dumikit yung pinakang coating natin sa ating guyabano. At kapag okay na, magpainit naman tayo ng mantika at isunod na nga natin agad yung pagpiprito nito. Pagpiprito nga pala nito mga bishi, dapat ay hindi sobra yung ating pagkaluto. Kapag natusta siya ng todo, nagiging mapait ang lasa niya. Kaya naman pag nakita nyo na lumutang na siya tapos medyo brown na, ay ahunin nyo na agad. Hindi talaga ipakatostado kasi nagapait yung kanyang lasa. Hindi siya masarap. Kasi yung unang salang ko mga bishi, medyo tostado. Kaya naman yung lasa niya ay medyo mapait. Pero yung sumunod na, hindi ko na siya pinakatostado. Kaya naman okay na yung lasa niya. Tsaka pangit din talaga yung itsura kapag halimbawang medyo sunog, dapat ay medyo light lang ba? Ganun. Ganito mga bishi ang perfect na pagkakaluto. Yung nagalutang lang siya tapos medyo brown na medyo white. Yung ganyan lang, tamang-tama na yan mga bishi. Hindi yan mapait. O eto, tignan nyo. O diba, medyo maputi compared dun sa una kong salang na ma-brown. Tapos nga nating magluto mga bishi, para lang tayong nagaluto ng french fries, lalagyan na natin ng cheese powder. Hindi lang na cheese powder ha, huwag nyo gid pakatuduhin kasi mag-aalat naman. Yung saktong-sakto lang. Mamit nga pala tayo ng Tupperware o kahit anong baunan. Pagkatapos shake lang natin yun. Kapag okay na, tada! Ready na ang ating guyabano chips. Sobrang nakaka-amaze talaga siya mga bishi. Kasi biruin nyo ha, yung hilaw na guyabano, pwede pala natin siyang gawing chips. Tsura pa lang niya, parang ang sarap-sarap na. Kaya naman, atin na itong tikman. Lasa siyang patatas. Yung, ano to yung french fries? Ano siyang lasa? Sarap. Dapat talaga hindi siya masyadong luto. Kasi, hindi siya masyadong tostado. Kasi pag naging tostado siya, pumapayat. Pero ito, tamang-tama lang. Hindi siya crunchy na todo. May mga malambot, mayroon din namang hindi. Kagaya nito, matigas na. Crunchy. Tapos ito, hindi. Hindi masyado. Mayroon nga akong luto na medyo malambot at mayroon din namang mga maluluto. Pero all in all talaga mga bishi, masarap siya. Legit, 100%. Kaya naman ano pang hinihintay mo? Bakit hindi mo nga subukan ito? Ay hindi mo nga malalaman kung hindi mo susubukan. Tsura pa lang parang ang sarap-sarap na. Kaya naman kung ako sa'yo ay subukan mo na. O paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating puong may kapal. Paalam!